Magandang araw muli mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang video talakayan at video analysis. Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng immediate reaction sa katatapos lamang na ginawang pagpapahayag sa harap ng sambayanang Pilipino ni Vice President Sara Duterte. Sa araw na ito, kinumpirma po ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas kung yan man ay mangyayari bago ang 2028 o earlier than that. Nakahanda na pong humarap bilang central leader ng oposisyon si Vice President Sara Duterte. Maganda po ang kanyang mga naging pahayag, tagos sa puso mula sa puso niya. Una, humingi po siya ng kapatawaran at nagpakita ng pagpakumbaba at pagsisisi sa kanyang pagtulong at pagsuporta kay Marcos Jr. na maging Pangulo ng Pilipinas sa halalan noong 2022 elections. Dahilan kung bakit nalugmok ang buong sambayan ng Pilipino sa kahirapan, gumagapang ekonomiya, bagsak ang negosyo, lumalayas ang foreign investors, bumabagsak tuloy-tuloy ang agrikultura, walang industriyang umuusbong, at lumalawak ang walang trabaho at nagugutom na mga Pilipino. Dahil walang inatupag ang gobyerno ni Marcos matapos ito na maging Pangulo na nang tinulungan siya ni Vice President Sara Duterte, kundi ang pagpapalaganap ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan kasabay po ng kanilang paglalaro ng maruming politika laban sa mga Duterte. Pangalawa, inamin po ni Vice President Sara Duterte na ang pagiging bulok ng gobyerno na kanyang tinulungan ay nagresulta sa maraming mga pangarap ng kabataang Pilipino na naudlot dahil po pabagsak ng pabagsak ang serbisyo ng gobyerno. Mga school buildings po, hindi halos natutugunan ang pagpapatayo nito. Mga pondo ng PhilHealth ninanakaw. Ang flood control project ginamit na isa sa pinakamalaking source ng limpak-limpak na pera na kinurakot nila Marcos at ng sindikato nila kasabay si Romualdez. So humingi siya ng kapatawaran dahil kahit papaano may naging party siya kung bakit nakaakyat sa panibagong kapangyarihan ang mga Marcoses because of that. No? So maintindihan natin ang paghingi ng kapatawaran ni Vice President Sara Duterte sa sambayan ng Pilipino, at yan ay pagpapakita ng isang matino at maayos na karakter ng isang leader. Pangatlo, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nalulungkot siya at humingi ng kapatawaran kung bakit ang mga institusyon ng gobyerno ay patuloy po na ginagamit para abusuhin, at ito po ay gamitin upang sikilin ang mga karapatan ng mga mamamayan, samantalang ginagamit naman ito para sa kapakinabangang personal ng mga abusado na nasa poder at kapangyarihan. Just like what the NBI, the PNP-CIDG, the DOJ, and the Ombudsman, and even Congress na ginagamit para pagtakpan ang katotohanan hinggil sa flood control projects and other anomalous and corrupt na mga practices at proyekto na pinagkakitaan at dinorobo ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. So hindi lamang nag-aabuso sa karapatan at kabutihan ng mamamayan ang mga institusyon sa ilalim ni Marcos, ginamit pa ito para pagtakpan ang manawakan at organisadong pagnanakaw. Third, binanggit ni Vice President Sara Duterte na nakakalungkot na ang demokrasya na supposedly ay ating ini-enjoy at ating inaharap bilang mga mamamayan ay siya pang nawawala dahil gobyerno na mismo ang naging dahilan kung bakit nagpapatuloy na ang mga karapatan ng mamamayan sa pagpapahayag at pagtitipon ay hindi po nila nagagampanan. At ang masaklap pa, gobyerno mismo ang gumagawa ng paraan upang ito ay supilin at kitilin ang mga ganitong karapatan. At panghuli, humihingi ng kapatawaran si Vice President Sara Duterte sapagkat binanggit niya mismo sa kanyang talumpati at pahayag sa araw na ito na wala na pong patutunguhan ang Pilipinas
kundi ang lubusang pagkalugmok ng buong lipunan at buong sambayan ng Pilipino. At hinahanap ng mga mamamayan ang gobyerno na nararamdaman, matuwid, hindi nangungurakot, at ipinagtatanggol ang kabutihan, kaligtasan, at pag-angat ng sambayan ng Pilipino. At kaya nga inoffer niya ang sarili niya. Sabi niya, ang buhay ko na ito for the last 47 years, na-realize ko nang ako'y nasa politika na hindi ito para sa akin lamang. Ito ay iniaalay ko sa mga mamamayang Pilipino. Kaya ako, si Sara Duterte, ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas at ibabalik natin ang tapang at malasakit sa ating pamahalaan na siyang niyayakap, pinahanap-hanap ng higit na nakararaming mayoriyang mamamayang Pilipino. Mabuhay, Vice President Sara Duterte, sa inyong tapang at malasakit. Ngayon, we can now declare na tinawid na po ni Vice President Sara Duterte ang tinatawag na the Rubicon Challenge. Sa ancient Rome po, sa history ng Rome, may kasabihan po na bago tumawid si Julius Caesar sa napakalaking labanan doon sa Rubicon River, ay inihanda na niyang sarili niya na haharapin niya ang pinakamatinding pagsubok. Kaya ito po ang ating sinasabi that Sara Duterte today has crossed the Rubicon of her political life nang diniklara niya na siya ay handang pamunuan ang bansang Pilipinas at magiging Pangulo upang maibalik ang totoong tapang at malasakit sa isang matino at matuwid na gobyerno. And now, because of this declaration ni Vice President Sara Duterte, ang buong Pilipinas po, kung saan may iba-ibang hibla at hanay ng oposisyon politikal, ay magkakaroon ngayon ng central figure and central leader sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte. Kung dati ay nag-aalangan pa ang iba't ibang sektor na baka hindi naman desidido o seryoso pa o hindi pa handa si Vice President Sara Duterte para pamunuan ang opposition movement na lalaban sa katiwalian, korupsyon, pandarambong, abuso sa poder at kapangyarihan, paglulustay sa kaban ng bayan, at paglapastangan sa interes at kabutihan ng mamamayan na ginagawa ng gobyerno ni Marcos. This time around, it's confirmed and it is now categorical. Sara Duterte is the leader and the central figure now of the opposition movement sa Pilipinas. At hindi po si Hontiveros o si De Lima. Sapagkat ang ipinapangalandakan at ipinagpapamilitan o ipinagpipilitan nila Hontiveros at De Lima na sila ay oposisyon daw sa darating na 2028, yan po ay kasinungalingan at kalokohan. Si Hontiveros, si De Lima, sila Pangilinan, sila Bam Aquino, ang grupo nila ng yellow at pink, hindi po sila oposisyon. Sila po ay kasabwat, sila po ay kakotsaba, sila po ay enabler ng tagapagtaguyod ng pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan, at ginamit sila na attack dog ni Marcos at Romualdez na pinopunduhan po sila. Kaya hindi totoo na si Risa Hontiveros at sila Bam Aquino at ang grupo nila De Lima at nila Pangilinan ay mga even Leni Robredo. They're not the opposition. They are tactical allies sa kurakot, bulok at abusado at magnanakaw na gobyerno ni Marcos. They can never be the opposition. Ang real opposition ngayon sa gobyerno ni Marcos ay walang iba kundi si Sara Duterte. At siya po ang tinitingnan ngayon na rallying central figure kung bakit ang sambayan ng Pilipino ay natutuwa, nagagalak at very excited na tinawid na ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng mamamayang Pilipino na pamunuan niya ang aktual at real opposition movement laban sa mapang-abuso, mandarambong at bulok na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Pangalawa, nakaragdagan po sa kahalagahan at pagiging napapanahon nitong deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ay magiging Pangulo ng Pilipinas. Inihayag din po niya na kailangan ng ibangon
ng taong bayan ng sambayanang Pilipino ang ating nararanasan na pighati at pagdarahop dulot po ng isang palpak at wala sa katinuan na uri ng panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez. At kailangang maisulong po ang mga naiwan pa at hindi na kumpleto na maipatupad na mga programa ng tapang at malasakit ni Pangulong Duterte. Number 1, ang paglaban at pagpapatigil sa korupsyon at ang pagpapakulong at pagpaparusa at pagbawi ng mga ninakaw na yaman sa mga nangurakot sa pangunguna nila Marcos. That will be the number 1 opposition movement agenda na pangungunahan ni Sara Duterte. And we believe sa kanyang track record, sa kanyang kakayanan at sa kanyang determinasyon at halaw na rin mismo sa karanasan at aral ni Pangulong Duterte, Sara Duterte will be able to deliver yung paniningil at pagbibigay ng katarungan laban sa mga mandarambong at mangungurakot sa kabanang bayan. Number 2, ibabalik dapat ang pagkatakot ng mga terorista, kriminal, magnanakaw, kurap, at lahat ng mga abusado sa gobyerno at pati mga oligarko at mga organized crime groups at mga drug lords. Dapat matakot sila sa gobyerno na kayang ipatupad ng matuwid at desidido ang batas. Yan ang tapang ng isang Sara Duterte na nakikita natin na kaya niyang ipagpapatuloy ang nasimulan na good governance agenda on strong rule of law and strong law enforcement na nagtatak ng panawagan ng mamamayan na tapang at malasakit. So ang mga kriminal, ang mga mandarambong, magnanakaw, korap na mga politiko, korap at mga abusado at ganid na mga oligarko, na mga mandarambong sa kabanang bayan din sa pundo at resources ng ating mga mamamayan at ng buong bansa. Ang mga organisadong terrorist groups and criminal groups, lahat ng ito ay haharapin po ng isang totoong tapang at malasakit na uri ng panggobyerno mula kay Sara Duterte. Third point, mga kababayan, mahihirapan ngayon sila Marcos na itulak pa ang isang impeachment operations na naglalayong ipadisqualify, iparemove si Sara Duterte bilang qualified na kandidato sa pagka-presidente sa 2028 sapagkat titingnan ng mamamayang Pilipino na ino-operate nila Marcos, nila Romualdez at ng mga tauhan nila sa sindikato si Sara Duterte kung kaya nila pinapa-impeach dahil takot na takot sila na maging pangulo ng bansa ang isang Sara Duterte. That is exactly ang magiging epekto ngayon yan, magdadahan-dahan, maghinay-hinay pating ilang mga senador at mag-iisip sila na we have a very popular leader right now na niyayakap ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino and yet ipatatanggal natin siya sa kanyang kapangyarihan na ipinagkaloob ng mga mamamayan with more than 32 million na mga bumoto sa kanya at isusulong natin na siya'y hindi na makakatakbo pa sa anumang public office to the point na magiging disqualified na siya sa pagiging pangulo ng bansa. Mag-iisip ngayon ng mga senador at ilang mga kongresista kung itutulak pa rin ba ang isang hakbang ng impeachment operations na alam nila na si Sara Duterte is mahirap tatalunin, no? Cannot be defeated by any political group or by any politician right now. Ang kategorya ni Sara Duterte is a runaway winner. Kailanman at saan man gaganapin ang eleksyon ngayon, kahit magsama-sama pa sila Marcos at ang mga alipores nila sa sindikato at pati na sa yellow, pink at mga komunista, inaamin mismo nila Marcos, nila Romualdez at ng grupo nito ng sumasakay na mga grupo nila Hontiveros at nila Bam Aquino at Leila de Lima that indeed Sara Duterte is the most formidable and likely to win as victorious in elections in 2028 bilang magiging Pangulo ng Pilipinas. Kaya itong deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ay napapanahon, very timely, at ito ang inaantay ng mga mamamayang Pilipino na nagkaroon na ng isang Sara Duterte upang tatayo bilang central
real opposition figure ng buong sambayanang Pilipino. Nakaka-excite na ngayong araw na ito mismo idineklara na ni Vice President Sara Duterte that the next fight is not only to fight corruption and plunder but to make sure na mababawi natin ang gobyerno sa kamay ng mga mandarambong mangungurakot at mga bulok na opisyal sa pangunguna ni Marcos at Romualdez, at maitatayo natin ang matuwid at maayos na panggobyerno sa sandigan ng prinsipyo ng tapang at malasakit. Maraming salamat sa pagsubaybay, pagtangkilik, pag-share, pag-promote at pag-like ng ating mga video analysis, video talakayan, pati ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating Ka Eric Celis Facebook account. Mga kababayan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!